Meron tayong isang subscribers na nag-message sa atin na nagtatanong kung magkano daw ba ang singilan sa pagle-layout. Eto mga tropa, isa ito sa mga struggles natin kung tayo ay magsisimula sa printing business natin na to. Etong pagle-layout, hindi natin alam kung paano mag-layout, and kung marunong ka naman mag-layout, it's good for you. Pero kung kagaya kita na hindi masyado magaling pagdating sa mga layout at hindi ko alam kung magkano ko siya isisingil, para sa'yo tong video na to, at talagang eto ay realistic or eto talaga yung na-experience ko nung nagsisimula pa lang ako dito sa printing business. Matagal na akong gumagamit ng Photoshop and hindi pa rin ako ganun kagalingan dahil hindi ko gusto mag-edit or yung photo manipulation. Hindi ako masyado magaling talaga doon. Tipong casual lang, or yung tipong kapag ka medyo meron akong konting gustong i-edit dun sa isang picture, dun pa lang ako naggagamit ng Photoshop. Pero ang usually na ginagamit ko talaga yung pagkukulay-kulay sa mga photo. Kaya hindi ako masyado marunong sa pagle-layout. Pagdating naman sa mga video editing, dyan lang talaga ako medyo kahit papano. Ayan yung gusto-gusto ko. Kaya hindi ako magaling talaga mag-layout. Kaya naman umaasa ako sa template. Eto no, sa mga baguhan dyan, hindi masama gumamit ng mga template dahil mas mapapabilis pa nga yan yung mga trabaho natin dito sa ating printing business. Lalong-lalo na kung merong mga trending na template, mas makakabenta ka ng mabilis. And as times goes by naman, matututo ka na gumawa ng sarili mong template. Palawakin mo lang yung imahinasyon mo. At sa video na to mga tropa, sasabihin ko nga sa inyo yung kahit papano kung magkakano nyo sisingilin yung mga customer nyo pagdating sa mga template, at kahit papano tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng template. At syempre sa pamamagitan ng Canva. So unahin na muna natin yung sa presyuhan mga tropa. Kung kayo ay gumagamit ng mga templated na or yung tipong papalitan nyo na lang yung photo, yung picture nung nasa template na yon, tatype nyo na lang yung pangalan, ay highly suggest na magsimula kayo sa presyuhan na 150 to 350 mga tropa. Kung talagang yung tipong nagsisimula ka pa lang, napakagandang singilan na nyan, at yung customer mo ay kahit papano hindi siya mamamahalan. Pero syempre matuto ka pa rin kumilatis ng mga customer mo. Yung tipong titignan mo yung profile niya kung online customer mo lang siya. Pero kung yung tipong kilala mo naman siya personally, tansyahin mo din yung kakayahan ng isang tao kung papaano or gaano kalaki yung budget niya. Unang-una ayun kagad yung tatanungin mo, yung gaano kalaki yung budget niya. Yung tipong sasabihin sa inyo yung medyo saktuhan lang, diyan ka na magsimula ng 150 up to 350. Paano ba yung sinasabi ko na 150? Dito sa Canva, meron ditong mga template. Halimbawa, ang customer mo ay naghahanap siya ng birthday template invitation. Kung yung tipong medyo baby pa, itype mo lang dito, birthday template. Napakaraming template dito na available. And eto, masasabi ko sa inyo mga tropa, napakaganda na ng mga template dito. Pero syempre, kailangan naka-pro subscription kayo dito sa Canva. Pero meron namang mga free na template dito. Pero kung gusto nyong mag-avail ng mga Canva Pro, i-message nyo lang ako, napakamura lang. Pero anyway, mabalik na lang tayo dito sa template natin dito. Napakadaming free na template din dito, pero mas premium tignan yung mga merong subscription. Hindi nyo magagamit etong merong mga corona kung kayo ay hindi nakasubscribe sa Canva Pro. At ang usual na nakikita ko palagi or nakikita ko na ginagamit dito, etong birthday template na mga ganito. Kapag ka mga ganitong datingan, yung tipong papalitan mo lang yung ulo or yung picture na nandun or yung pangalan, pwede mo na siyang sigilin yung customer mo na 100 to 150 mga ganyang galawan. Kasi wala naman na kayong ibang gagawin pa dyan. I-click nyo lang yung template na napili nyo, and click nyo tong customize, magagamit nyo na to as long as kayo ay naka-pro. So palitan nyo lang to picture na to, napakadali lang, i-click mo lang siya gamit yung mouse mo, or kung mobile lang yung gamit mo, i-click mo lang tong pagmumukha na yan, i-delete mo lang, tapos maghanap ka ng photo ng baby. So sample lang to mga tropa. Syempre yung photo ng baby, manggagaling na yon dun sa customer mo. So halimbawa, eto yung photo ng baby, idadrag mo lang siya dito paloob.
dito sa may nakikita kang parang bundok-bundok, ayan o, nakikita nyo, idadrag nyo lang siya ng ganyan, and kung gusto nyo medyo i-zoom out, double click nyo lang siya, tapos i-drag nyo lang siya ng paganyan, para kahit papano yung pagmumukha ng bata, medyo, alam mo yung naka-highlight, or yung medyo naka-zoom in, ganon, and palitan mo lang yung pangalan niya, i-double click mo lang, again, i-double click mo lang siya, halimbawa Natalie. Ayan, kung ganyan, tapos kung gusto mong palitan ng layout or yung font style, hanap ka lang dito, i-highlight mo lang siya. Alam ko naman yung mga iba sa atin or yung karamihan na nanonood sa atin hindi marunong mag-layout kagaya ko. Kaya eto yung pinakamadali. Double click nyo lang yan, hanap ka ng pinakamagandang trick mo dito na alam mo na yon na font style. So halimbawa ganyan, sample lang to mga tropa. Pwede nyo rin to palitan yung kulay, i-click nyo lang tong mga to. Ayan, ayun o, select lang kayo ng mga color dyan. Pero kung ayan na yung gusto ninyong photo or design, okay na yan, ida-download nyo na lang siya. Click nyo lang tong share and click download, tapos download nyo na siya. Antayin nyo lang mag-loading. And okay na yon, pwede mo nang isubmit sa iyong customer. So, pag mga ganong galawan lang, 'di ba? Napakadali, easy as 1, 2, 3. Kaya kahit papano, wag mo pa ring ililibre yung pagle-layout ng mga ganyan-ganyan. Or tipong sabihin mo pre-layout pero meron ka nang naka-indicate na layout fee dun sa pinaka-presyuhan mo. Napakadali lang mag-download dito or pumili dito. Papalitan mo lang talaga yung pangalan. Hindi lang birthday, merong mga wedding din dito. Makikita mo mga ganyan, 'di ba? Sobrang dami, pati mga tarpaulin. Ayan, easy as 1, 2, 3 lang. Type mo lang dyan. Nakadepende kung anong klaseng design for tarpaulin printing layout ang kailangan mo. Kasi meron dito yung mga yung nag-graduate, input mo lang dito. Try lang natin to mga tropa ko graduation pala, parang ganyan, graduation tarpaulin. Ayan, 'di ba? Papalitan mo lang yung mga pagmumukha niyan. So napakadali lang. So kapag ka mga ganyan, 100 to 150, nasa sa inyo kung magtataas pa kayo doon. Pero wag na kayong magbaba doon. Pero mga tropa, pagkadating naman din sa mga labels, meron din dito product labels. Dito sa product labels mga tropa, nakadepende na sa inyo yung pag-uusap. Kasi mga tropa, wag nyong alisin yung kakayahan ng mga customer ninyo na tsumamba or bumenta. Pagdating dito sa product label na to mga tropa, kung pumutok yung business nung customer mo, syempre kahit papano party ka ng pagsisimula do. Napakaswerte mo kung makakakuha ka ng mga customer na pumaldo tapos hindi ka nakalimutan, 'di ba? Kaya kung ako sa inyo, pagka mga ganito, mga product label, kahit papano sabihin nyo na 200 to 350 yung singilan, no? Syempre nagpindot-pindot ka rin dyan. So meron akong isang customer, hindi ko na din ipapakita, pumutok yung business niya and hindi niya ako nakalimutan mga tropa. Kaya taon-taon or minsan kapag nakakamusta ko siya, hindi ko naman talagang sinasadya na kinakamusta ko. Parang medyo paramdam lang ako, no? Matik yon, binibigyan ako noon ng 2,000, 1,000. Pero sure na binibigyan ako noon every Pasko. And etong paparating na Kapaskuhan, meron na naman akong pamasko doon. Hindi naman masyado pumutok yung business niya, pero kahit papaano tuloy-tuloy yung bentahan niya, 'di ba? Nakakatuwa. Ayun lang yung masasabi ko sa inyo. At kung gagawa kayo ng mga design or layout talaga na personal, ay highly suggest na 350 na kagad yung i-start ninyo. Halimbawa, kagaya na itong isa sa mga tropa ko na nagpagawa sa akin ng chicken skin logo, yung pinaka-product label niya. So, unang-una mong gagawin dyan, alamin mo kung anong desire ng customer mo na size. And mag-create ka ng design dito. I-click mo lang tong makikita mo na to. Tapos, customize design. Yung units, palitan mo lang ng inches. So, halimbawa, ang gusto niyang lapad 3 or depende, yung height ay 2. Tapos, i-create design mo na yan. Lalabas na yung pinaka-canvas mo or yung pinaka-pagle-layoutan mo. Pero, syempre, hindi naman talaga madali kung nagsisimula ka. As times goes by, matututo ka dyan. Inuulit ko, kailangan lawakan nyo lang yung imahinasyon sa pagle-layout. Kagaya na ito mga tropa, ipapakita ko tong gawa ko na to.
sabi ko nga sa inyo, hindi ako kagalingan, pero kahit papano naman yung customer ko na-satisfied dito sa pinagagagawa ko na layout na to. And may mga details pa ako na idadagdag dito na napag-usapan namin, pero nabayadan na ako nung tropa ko dito. Kahit papano maganda yung bigayan ko dito, no? And sinabi ko nga sa inyo, pagka medyo mga ganitong personalized na 350 or 500, singilin mo yan. Pero mga tropa, no, kung kayo ay mga tipong mga graphic artist talaga, yung talagang napakagaling nyo na, yung hindi ko kayo kagaya na Canva lang ako, mag-start kayo sa 1.5 up to 3.5, diba? Yan yung mga datingan dyan. Kasi etong mga ginagawa namin na 150 to 350 to 500, as in ganito lang to diba? Kumbaga easy as 1, 2, 3 lang to. Sa mga graphic artist talagang detalyado, kulay per kulay, ibibigay mo kay client mo kung anong pinakakulay nun. Halimbawa ganito mga tropa, sasampulan ko kayo. Etong kulay na to, ibibigay mo sa customer mo yung pinaka-eksaktong number na yan. Kung sa mga graphic artist talaga, lahat doon naka-detailed. Hindi ka guys sa atin na mga putyo-putyo lang, ibigay lang natin kay customer yung nagawa natin na logo, okay na yon, diba? Kaya syempre iba yung singilan talaga sa mga graphic artists, tsaka iba talaga din yung capacity nila or kung gaano sila kagaling, diba? At thankful din talaga ako sa customer ko na to na kahit papano nagustuhan niya yung ginawa natin, although medyo meron pa tayong idadagdag dito na mga details. At isa pang tip sa mga nagagawa ng layout para kahit papano magkaroon kayo ng idea, mag-google kayo ng mga designs. Halimbawa chicken pastil, tignan nyo yung mga design na ginagawa nila in a jar. Kumbaga, kumuha kayo ng mga idea dyan and mag-come up kayo ng sarili nyong design. Kumbaga ma-inspired lang kayo dun sa design na yon. Huwag nyo lang siyang gagayahin as fully 100%, diba? Ganun lang naman. So eto parang ganyan, sa pagkakaalam ko yung haba neto mga 4 to 6 inches and yung taas neto estimatedly ko parang mga 3. Kumbaga 3x6 yung design na yan, diba? At unang-una sa pagdidesign, alamin nyo or matuto kayo sa mga linyahan, sa mga sukat-sukat, inches, centimeter, mga ganyan-ganyan. Pero at least yung inches, malaman nyo kung gaano kahaba yon, yung per inch na yon, diba? Ayun lang mga tropa, isa to sa mga foundation para matuto kayo sa pagle-layout. Ayan, ganyan, diba? Napakadali lang naman yan, diba? Palawakan nyo lang talaga yung imahinasyon nyo. And sa mga gustong mag-avail ng template natin, eto hindi ko kayo pinipilit, pero isa ito sa dahilan kung bakit natin nasusustain etong YouTube channel natin. Salamat sa mga nag-a-avail. Etong template na to, lifetime access nyo to. Talagang it is a good investment kung into printing talaga kayo at hindi ko sasayangin yung pera ninyo at talagang magagamit nyo yung mga nakalagay dito. Pero syempre kung namamahalan kayo sa presyo, kasi medyo pricey talaga. Sa totoo lang, hindi ko sasabihin na mura tong template natin na to. Medyo pricey talaga siya, pero ni isa wala pang nagsabi na nalugi sila dito sa template natin. Napakadami nito, meron tong mga wedding invitation na hindi nyo makikita dito sa Canva. Talagang personalized design to. Napakadami nito mga tropa, cheap bags, gobble box, etc., sticker template, lahat ng mga possible na trending ay kahit papano meron tayong mga collections niyan. Syempre, kung ayaw nyong gumastos, maghanap na lang kayo ng mga design na pwede nyong gayahin kung kaya nyo naman siyang magaya, diba? Ganun lang naman talaga. Para makatipid din kayo kasi hindi ko naman talaga kayo pinipilit. And kung gusto nyo lang na mas papadali yung mga kinakraft nyo, diba? Ganun lang naman Gumamit tayo ng mga template at lalong-lalo na kung merong mga trending na template. Ako personally, nag-a-avail din ako sa mga ibang kapwa ko gumagawa ng templates din. Diba? Lalong-lalo na kung merong mga trending. Kasi dyan ka bibente. Once na mayroong pumutok na template dyan. And once na may pumutok kayo na template dyan, mga tropa, na ang dami yung customer, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo makakatulog. Lalong-lalo na sa paggawa ng mga product. Again, inuulit ko, 150 to 350 kapag medyo napakadali lang. And kung sobrang personalized na, 'di ba, yung tipong magsisimula ka from the scratch, sabihin mo na rin siguro na 150 to
350, nakadepende sa'yo, or 350 to 500. Nakadepende na sa'yo kung magkakano mo ibabalue yung sarili mo. Nakita nyo naman nung gumawa tayo ng template dito, nag-search lang tayo, pinalitan lang natin yung photo, yung pagmumuka, 'di ba? 150, panalo ka na doon. At sa mga graphic artist talaga na nagsisimula ng printing business, wag kayong magpababa, 'di ba? 1.5 at least. 'Di ba? 1.5 or 3.5. Syempre, iba yung skills ninyo. Nasa sa inyo kung magpapababa kayo ng presyo, 'di ba? It's up to you pa rin talaga. Pero kung gusto mo na sa'yo din magpapaprint yung customer mo, yung mga ganyan, kasi may mga customer na soft copy lang yung gusto, and kung merong mga gusto hard copy, sa'yo mismo magpapaprint, 'di ba? Doon ka na pumalagay nang sasabihin mo na free, 'di ba? Ayan naman talagang sikreto Kagaya nung idol natin, 'di ba? Sabihin mo na free, pero kasama na yon dun sa mismong package nung i-avail niya, yung layout fee. Pero kung isang item lang yung ipapaprint niya, kung meron kayong mga customer dyan, sabihin na natin na kahit hindi mga sticker, basta once na meron magpapa-layout sa inyo, once na nag-send sa inyo ng layout at nakita ninyo na ang labo, yung tipong ititrace nyo pa, sabihin mo i-relayout yon, kailangan i-relayout, singilin mo sila ng 100 peso up to 150 peso. Kagaya neto mga tropa ko, meron akong ipapakita sa inyo. Meron akong isang customer dito, ang isinabit niya ay yung mismong design lang niya, at saka hindi pa siya transparent, kaya nagpapadagdag ako ng 50 pesos, and dito nagpadagdag ako ng 100 pesos sa pag-layout kasi meron akong ipinakita sa kanya na circle, and meron ako sa kanyang ipinakita na die cut. Nasa sa inyo talaga yon. At eto talaga tip ko sa mga nagpapagawa ng sticker, or kayo ang gumagawa kagaya ko na merong printing business, magdagdag or magsingil kayo ng layout fee kung hindi pa transparent yung kanilang mga logo. At sa mga nagpapagawa naman ng sticker, isubmit ninyo yung mga transparent na mismo, 'di ba? At yung mga high definition. Eto pa mga tropa, additional sa mga nag-layout kagaya ko, kapag ang customer ninyo ay nagbigay ng sobrang labo na logo, ang gawin nyo, ipadaan nyo dito sa Canva, meron tong application para mapalinaw, Pixel Enhancer. I-click mo lang to. Meron akong video na ginamit itong Pixel Enhancer, pero siguro gawan na lang ulit natin ng video sa susunod. Additional content lang to para sa vlog natin na to. Napakadali lang na itong Pixel Enhancer. Bukod pa to mga tropa sa pagtatanggal ng background. Kumbaga 50 pesos pagtatanggal ng background, and additional 50 pesos para luminaw or maging HD, mawala yung pagka-blurred, 'di ba? Additional pagkakakitaan din to. Kumbaga kung medyo mura yung iba mong tinitinda sa printing business mo, sa mga part na to medyo makakabawi-bawi ka. Ayun na lang, sana nakatulong tong vlogs natin para sa ngayong araw na to. Like, share, and subscribe. At inuulit ko sa mga gusto mag-avail ng mga templates natin, i-message nyo lang ako. Bye-bye. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo.